Bagamat ang focus lamang po ng ating pag-aaral ngayon ay verse 17, para maintindihan po natin yung context nito, simulan po natin ang pagbasa mula po verse 16. Ako po babasa sa salin ng ang Biblia, makisundan nyo na lamang po ako sa inyong mga mata. Ito ang salita ng Diyos. At ako'y dadalangin sa Ama na kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Sa makatuwid bagay, ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. Siya ay nakikilala ninyo sapagkat siya ay tumatahan sa inyo at sa inyo. Purihin po ang Diyos sa pagbasa ng kanya pong makapangyarihan at hindi ho nagkakamali ng mga salita. Makakaupo na po kayo mga minamahal. Ang titulo po ng ating pangangaral ngayon ay may pamagat na The Holy Spirit as the Spirit of Truth. The Holy Spirit as the Spirit of Truth. O sa wikang Filipino, ang banal na Espiritu bilang Espiritu ng katotohanan. Sa isa pong gaya ko, mga kapatid, na hindi po masyadong matatandain sa lugar, ligawin. Medyo kabisote po ang inyong lingkod sa mga daan. Kaya pagka hindi ko kasama si Sister Marie Chris, ay madalas po akong naliligaw. Dahil siya po ang tagasabi sa akin ng daan. Napakalaki pong blessing sa akin nung na-invento po yung tinatawag na mga navigation systems or tools. Kagaya po halimbawa ng Waze app at saka Google Map. Hindi ko alam kung nakagamit na po kayo, pero napakalaking tulong ho niya. Lalo na po kung hindi ho kayo pamilyar sa mga lugar na inyo ho pupuntahan. Yung mga application po na binanggit ko ay nagtuturo ng direksyon sa lugar na inyo pong pupuntahan. Ang kailangan nyo lang hong gawin ay i-type po doon sa search bar yung inyo pong pupuntahan na lugar, halimbawa Sovereign Grace Baptist Church, Baliwag, at ituturo na po niya sa inyo, o ituturo na po ng app na ito sa inyo, yung daan patungo sa lugar na gusto nyo puntahan. So, ganun po ka-high-tech, ganun po kaganda, at kagamit-gamit ito pong mga navigation tools na atin pong binabanggit. Yun nga lang mga kapatid, may mga pagkakataon po na naliligaw pa rin po ako gamit itong mga apps po na ito. May mga pagkakataon po na idinadaan po ng app na ito ang inyong lingkod sa mga saradong daanan. So, hindi siya minsan updated. Minsan pinadidiretso kanya pero wala nang mapapadiretsuhan. O kaya naman po sarado yung daan. O kaya naman po, yung daan na ibinibigay niya sa inyo ay napakalayo ang tatahakin ninyo. Kagaya na-experience namin ni kapatid na Ryan. Sabi ko, parang last time napunta ko dito sa isang church na kung saan ako mag-i-speak sa Malolos. Parang ang bilis ko lang napuntahan. Pero bakit ngayon, napakalayo na kami inikutan, napakasikip nung dinaanan ng sasakyan ni kapatid na Ryan, nung sinamahan po niya kami na minsan doon. So, may mga pagkakataon pong ganon, na sila naman talagang perfecto kahit po yung mga applications na gaya ko nito, may mga sablay din po kung paminsan-minsan. Buti na lang mga kapatid, yung Espiritu Santo na ibinigay po sa atin ng Diyos sa lahat po ng mga sumasampalataya ay hindi po gayon. Hindi po niya ililigaw at mananatili po siyang tapat po sa inyo at tutulungan po niya tayo na makarating sa ating patutunguhan ng ligtas, namely sa kaharian ng Diyos sa langit. At ito po ay sapagkat ang espiritong ito, gaya po ng ating nabasa kanina, ay hindi po espiritu ng kasinungalingan. Hindi siya espiritu ng kamalian. Ito po ay espiritu ng katotohanan. The Holy Spirit as the Spirit of Truth. Yan po ang titulo, mga kapatid, ng banal na espiritu na makikita ho natin sa talatang atin pong pinag-aaralan ngayong umaga. Sa talata ito, nagpapatuloy po ang ating, kung maalala ninyo, ini-encourage niya ho dito ang kanyang mga alagad dahil ito nga po ay tinatawag na
diskurso ng pamamaalam ng ating Panginoon Jesucristo. Malapit na pong ipako sa krus ang ating Panginoon Jesucristo. Iiwan na ho niya ang kanyang mga alagad, at isa po sa paraan ng pag-i-encourage ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang mga alagad ay isusugo daw wika niya ang banal na Espiritu na siyang sasama po sa kanya. At sa talata pong ito, nagpapatuloy po siyang gawin po iyon, mga kapatid. Pinapakilala niya ho dito yung Espiritu Santo na papalit sa kanya hong pag-alis. At nung nakaraan po ay natalakay ho natin na ang tungkol po sa isang pagkakakilanlan ng Espiritu Santo pong ito in verse 16, na sa English Standard Version, siya po ipinakilala na helper. O sa ang Bibliang salin mang-aaliw. O sa mas mababaw na salita, siya po ang ating katuwang sa ating pong buhay pananampalataya. So yan po yung emphasis natin sa verse 16. Ngayon po gusto ko pong mag-focus tayo sa isa pang dakilang titulo ng Holy Spirit. Isa pang dakilang title o pagkakakilanlan ng Holy Spirit. Namely, yung kanyang pagiging Espiritu ng katotohanan or the Spirit of Truth. Kaya sa sermon po na ito, gusto ko pong maunawaan ninyo na ang bawat mananampalataya ay ginagabayan at pinoprotektahan ng Espiritu ng katotohanan. Ang bawat mananampalataya, kung ikaw ay mananampalataya na naririto sa umagang ito, ikaw ay ginagabayan, ikaw ay pinoprotektahan ng Espiritu ng katotohanan. At meron lang pong dalawang bahagi ang pangangaral na ito sa umagang ito na maglalahad po ng katotohanan iyan. Yung unang punto ng ating pong pangangaral ay binamagatang kong the Spirit of Truth. The Spirit of Truth. So layo po dyan na ipakita sa inyo, ipakilala sa inyo sino ang Spirit of Truth na ito o yung Espiritu ng katotohanan na ating sinasabi. Secondly, or lastly, is the disciples of truth. The disciples of truth o yung mga alagad ng katotohanan. Makikita ho natin yan sa pangalawang bahagi po ng verse 17. So isa-isahin po natin talakayin yung dalawang mga katotohanan ito, mga kapatid. At sana po mas lumalim tayo sa pagkakakilanlan sa isa sa tatlong persona ng banal na Trinidad na madalas hindi ho napapansin maging ng mga Kristiyano. So una po is the Spirit of Truth. The Spirit of Truth, ang Espiritu ng katotohanan. So makikita niyo po ang titulong iyan na pumapatungkol walang iba kundi sa banal na Espiritu doon sa verse 17, considering yung context po ng ating pinag-aaralan. Matapos po ng ating Panginoong Jesucristo na ipakilala ang dakilang mang-aaliw, ang banal na Espiritu, yung helper, pinakilala naman po niya ang ipinangako niyang isusugo sa kanyang mga alagad, namely, ang Espiritu ng katotohanan. Now, ano po ba ang mga katotohanang nakapaloob sa titulong ito? Ano po ba yung mga dakilang katotohanan na matututunan natin mula sa titulo ng Spirit of Truth na ito? So, unang katotohanan po na nakapaloob po sa titulong ito ng Banal na Espiritu ay ang kanyang pagiging Diyos. Ang kanyang pagiging Diyos. Opo, mga minamahal, tama po yung inyong narinig. Ang Banal na Espiritu po ay hindi lamang po isang kapangyarihan o karunungan ng Diyos, gaya po halimbawa ng tinuturo ng Iglesia ni Manalo at quote-unquote Jehovah's Witnesses, para po sa kanila, ang Banal na Espiritu ay hindi po isang persona. Ito lang po ay isang karunungan. Ito lang po ay impersonal na kapangyarihan ng Diyos. Hindi siya isang persona. Pero sa atin pong mga Kristiyano na naniniwala sa otoridad ng Biblia, ang Banal na Espiritu po ang ikatlong persona ng nag-iisang Diyos na Trinidad. Therefore, siya po ay tunay na Diyos. Sa aklat po ng Propeta Isaiah, ang kabanata po ay 65, ang talatay 16, Isaiah 65, verse 16, ang Diyos po ay tinawag doon na Espiritu ng Katotohanan. So yung Espiritu ng Katotohanan, mga kapatid, in the light of the Old Testament passage, ay isang titulo ng Diyos. Sa immediate context po nito, halimbawa in John chapter 14, verse 6, tataas nyo lang po ang basa, makikita nyo po dyan, yung tinatawag na isa sa I am statements ng ating Panginoon Jesucristo,
kung saan sinasabi dito yung pagiging Yahweh o pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, at makikita nyo ho doon na isa sa titulo na ikinabit ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang sarili ay ang kanyang pagiging katotohanan, di ba? Ang sabi sa John 14 verse 6, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. So yan po yung pumapatungkol din sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Sa makatuwid, nung tinawag po ng ating Panginoong Jesucristo ang banal na Espiritu na Espiritu ng katotohanan, tinuturo po niya dito na ang banal na Espiritu din po, gaya niya, ay tunay na Diyos, kagaya rin po ng Diyos Ama. So mga kapatid, ang banal na Espiritu, ang Espiritu ng katotohanan, mahalagang maunawaan po natin, siya po ay tunay na Diyos. At yung mga banal na Espiritu ay Diyos, siya po ay isa ring persona. Siya po ay isang persona. Ibig sabihin, siya po ay may kakayanang mag-isip, may kakayanan siyang makaramdam, at meron po siyang kalooban. Hindi po ba yun yung mga katangian ng isang persona? Kaya kayo persona, kaya kayo person, may kakayanan kayong mag-isip, may kakayanan kayong makaramdam, at meron kayong kalooban. No? Kaya kayo nagdidesisyon. Sa 1 Corinthians chapter 2 verses 10 to 11, mababasa niyo po diyan na wala daw pong ibang nakatatalos ng pag-iisip ng Diyos maliban sa Espiritu Santo. Therefore, ang Espiritu po ay may kakayanang mag-isip gaya din po natin. In fact, natatalos nga niya. Nauunawaan nga daw po niya ang isip ng Diyos. Sa Efeso 4, talatang 30, tinuturuan ni Apostol Pablo ang mga sinusulatan niya sa Efeso na huwag pighatiin ang banal na Espiritu. Huwag wika nating palungkutin ang banal na Espiritu. Therefore, ang Holy Spirit, mga kapatid at mga minamahal, ay merong kakayanang makaramdam, meron siyang pakiramdam, meron siyang emosyon, kagaya ho natin na persona. And in 1 Corinthians chapter 12 verse 11, mababasa ho natin doon na yung bawat kaloob daw, mga gifts na ibinibigay sa mga sumasampalataya upang kanilang magamit sa ikasusulong ng Ebanghelyo at ikasusulong ng gawain dito sa iglesia ay kaloob ayon sa kalooban ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang Holy Spirit ang nag-decide na magbigay sa akin ng kaloob na meron ako, kung paano ang Holy Spirit din ang nag-decide na magbigay ng kaloob. Meron si Sister Maricel, meron si Sister Maribel, meron si Mami Jo, at ang lahat ng mga mananampalataya. Kaninong kalooban? Sa banal na Espiritu. Therefore, ang banal na Espiritu ay meron ding kalooban. Sapagkat, ang banal na Espiritu po, mga kapatid, mga minamahal, ay persona. Again, hindi lang po siya isang bagay, hindi lang siya isang kapangyarihan o karunungan o impluwensya gaya ng turo ng iba. Siya po mismo ay may kakayanang mag-isip, makaramdam, at may kalooban. Therefore, siya po ay isang persona. Kung paano ang Diyos Ama at ang Diyos Anak ay persona, gayon din ang Espiritu Santo. Kaya naman po ginagamit po sa pag-address ng ating Panginoong Jesucristo, pansinin niyo kung paano niya ina-address ang Holy Spirit, ang Espiritu ng katotohanan, kung anong pronoun o panghalip, kung tama yung aking pagkakaalala sa Filipino subject ko. Ang ginagamit po ng Panginoong Jesucristo ay personal pronoun. Ano? Sa pag-address niya sa banal na Espiritu. Tingnan niyo po sa verse 17. Basahin ko po minsan. Pansinin niyo yung mga emphasis na gagawin ko. Sa makatuwid bagay, sabi sa verse 17, ang Espiritu ng katotohanan na hindi natatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita, na nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Napansin niyo po yung mga pronouns o panghalip na ginamit ng ating Panginoon Jesucristo pertaining to the Holy Spirit. Ang ginamit niya na panghalip ay siya. Hindi niya sinabing iyan. Hindi niya sinabing ito. Kasi yung iyan, ito ginagamit sa bagay. Pag sinabi kong ito ang upuan, bagay yon. Pero hindi ko siya pwedeng sabing siya ang upuan. Kasi hindi siya persona. Nakukuha niyo po, mga kapatid, sa makatuwid ang banal na Espiritu ay
persona. In fact, mas malinaw po, mga kapatid, sa English Standard Version. Kung titingnan natin yung translation ng verse 17, na sabi yan, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him, nor knows Him, you know Him, for He dwells with you and will be in you. Again, ang ginamit po na pronoun for the Holy Spirit ay Him, hindi po it. Malaki po ang difference nun, mga kapatid. Hindi niya sinabing, it neither sees it, nor knows it. Kasi po, hindi it ang banal na espiritu. IT, baka kinisip niyo pagkain. Mahalaga po yung grammar sa pag-aaral ng salita ng Panginoon para maintindihan po natin ang mga katotohanan ito. Ang sabi ay Him. Hindi ko pwedeng this mic is a he, o him. No? I will give him this orange ring. Hindi siya him, hindi siya person, it is an it. Mga kapatid, ano po ang aplikasyon na makukuha natin dito tungkol sa banal na espiritu, na siyang espiritu ng katotohanan, na siyang Diyos at persona, mga kapatid. Una, yamang ang banal na espiritu po ay Diyos, karapat-dapat din po siya sa pagkilala at pagsamba natin, na gaya ng pagsamba natin sa Diyos Ama at Diyos Anak. Sapagkat ang tatlong personang ito ay pantay-pantay sa pagiging Diyos. Ang pagsamba po natin ay binibigay sa Diyos Ama, at ang pagsamba po natin ibinibigay sa Diyos Anak ay karapat-dapat din po natin ibigay sa Diyos Espiritu Santo. Kaya mapapansin niyo po sa doxology natin, mga kapatid, ang pinupuri po natin doon ay hindi lamang po ang Diyos Ama, hindi lang po ang Diyos Anak, kundi po ang Diyos Espiritu Santo. Sa pangalawa, dapat po tayong maging sensitibo sa nararamdaman po natin sa banal na espiritu na nasa atin, mga kapatid. So wag po tayong masyadong maging selfish na ang pinapalagan na po natin ay yung gusto natin at yung sarili nating nararamdaman. Aalalahanin ho natin, mga kapatid, na yung espiritu ng Diyos na nasa sa atin ay meron din pong pakiramdam. Meron din po siyang emosyon. So mga kapatid, maging sensitibo din po tayo sa nararamdaman ng Espiritu Santo at sa lahat ng ating ginagawa, desisyon, sinasabi at iniisip, mga kapatid. Isipin po natin ang nararamdaman din ng Espiritu ng Diyos na nasa atin. Alalahanin po natin na ang banal na Espiritu ay isa ring persona gaya natin. Therefore, may pakiramdam din po siya, nasasaktan din po siya, nalulungkot din po siya, nadidismaya din po siya sa bawat kasalanan na ginagawa ho natin. Nang maliban po sa pagiging Diyos at persona ng banal na Espiritu, isa pa pong katotohanan na nakapaloob doon po sa titulong Espiritu ng Katotohanan ay siya po ay author o may akda ng katotohanan. He is the author of the truth. So ito pong mga katotohanan ito ay ang mga nakasulat sa tinuturo ng banal na kasulatan. Gaya po ng ilang beses ko na pong naituro sa inyo ang mga salita na nakasulat sa inyo pong mga Biblia, hindi lamang po yan salita ng tao. Bagamat opo, gumamit po ang ating Panginoon Diyos ng humigit kumulang 40 kalalakihan para maisulat po ang mga nakasulat po diyan. Pero ultimately, ang mga salitang naisulat diyan ay naisulat sa pamamagitan ng Espiritu Santo na gumabay po sa mga taong ito upang maisulat ang mga nakaslagay po rito. Ang sabi po sa 2 Pedro, 1:21, hayaan niyo pong basahin ko sa magandang balita, Biblia. Ang sabi, higit sa lahat, simula pa sa verse 20, higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Papansin niyo po yon, ang pahayag daw ng mga propeta, yung sumulat ng lumang tipan, ay hindi daw lang nagmula sa kalooban ng mga tao. Ito'y galing sa Diyos.
at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, ang ultimate author, ang divine author ng Bible, mga kapatid, ay ang Holy Spirit. Hindi po ito lamang salita ng tao. Kaya sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, sinabi po ni Apostol Pablo na ang banal na kasulatan ay inspired, tiningahan ng Diyos. It's another way of saying na ang banal na kasulatan ay sinalita ng Diyos. So mga kapatid, ang pangunahing may akda ng mga Bibliyang hawak natin ngayon ay ang banal na Espiritu. At ang ating tugon o trato sa salita ng Diyos na ito ay nagre-reflect din kung paano po natin tinatrato ang banal na Espiritu. Ang ating pagre-rebelde ho dito at ang pagbabaliwala sa salita ng Diyos ay isang pagre-rebelde at pagbabaliwala din sa Espiritu ng Diyos na may akdaho nito. So mahalaga mga kapatid, ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Ang pagbibigay ng pagpapahalaga sa salita ng Diyos ay isa rin ho nating paraan ng pagsamba sa Kanya. Panghuling katotohanan na gusto ko pong makunawain ninyo sa nakapaloob sa titulong Espiritu ng Katotohanan na tumapatungkol sa Espiritu Santo, hindi lang ito, mga kapatid, ang author ng katotohanan, siya din po ang tagapagturo ng katotohanan. He is the teacher of the truth. So, hindi lang po niya isinulat ang banal na kasulatan and then pinabayaan na po niya tayong intindihin ang nakasulat dito. No? Naalala ko ho tuloy nung ako po ay high school pa lamang, hindi ko nasasabihin kung saan eskwelahan. Matuntun nyo kung sino yung teacher. No? Hindi ko alam kung nandun pa yung teacher ko. Nung high school pa lang po ako, meron akong teacher na napakahilig pong magpa-lecture. Naka-encounter na ba kayo ng ganong teacher? Yung pagpapasok lang niya, good morning class. Ganun na kayo. Tapos uupo na siya, tatawagin niya na yung secretary. Tapos yung secretary, kukuhanin na yung libro, kasi wala naman kanya-kanyang libro pag high school, minsan nahihiram, minsan wala. So, ang gagawin niya, susulat lang yung secretary. Hanggang matapos yung klase niya, wala siyang ginawa. Yung teacher, natutulak, nakadukduk lang na gano'n. Lahat kami, kopya. Sa bakit na yung kamay, kakakopya. No? Pagkatapos namin mag-lecture, kailangan pipirmahan niya. So, isang araw, nagulat kami, hindi naman siya nagturo, kahit minsan, ang ginawa lang niya sa amin, kopya, hanggang sa dumami na yung aming nakasulat sa notebook, nagpa-quiz yung teacher namin. So, ang bihira ka ito teacher na to, kahit minsan di nagturo, tapos magpapa-quiz pa. Yun pala ine-expect niya na habang pinokopya namin yun, inuunawa na namin yung nakasulat doon. Ang bihira ka kung guro ito, no? So, may sweldo, nagpapakopya lang. Dapat sweldohan ko sweldohan ng school, yung secretary. Pero malungkot, maraming public schools, ganun po, no? Pero salamat po sa Panginoon, dahil yung banal na Espiritu po ay hindi gayon. Hindi lang niya tayo binigyan ng Biblia, then bahala ka nang umintindi dyan. Maintindihan mo yan o hindi, bahala ka sa buhay mo. Hindi po ganun ang ginawa ng Diyos, partikular ng banal na Espiritu. Siya po ay hindi lang nagbigay sa atin ng salita ng katotohanan, siya po ang nagbibigay sa atin, gumagabay sa atin, nagtuturo sa atin upang maintindihan po natin ang mga nakasulat dito. Yan po ang blessing ng pagkakaroon ng Holy Spirit. Hindi na tayo mangmang, hindi na tayo inosente, hindi na po tayo ignorante sa mga katotohanang nakasulat dito. Binibigyan ho tayo ng kaunawaan ng Espiritu Santo na ibinigay ng Diyos sa atin. Generally speaking, siya po ang magiging tagapagturo natin sa lahat ng katotohanan ng Diyos na nais niyang ituro sa atin. Lahat ng katotohanan ng Diyos. Ang sabi po sa John 14 verse 26, sa context lang ng ating pinag-aaralan talata, John 14 verse 26, datapwat ang mga aliw pertaining to the Holy Spirit sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Of course, primarily, ito'y pumapatungkol sa
mga apostles, kaya tayo may New Testament po ngayon. But by way of application, ang Holy Spirit po ang patuloy na nagsisilbi ho nating pangunahing tagapagturo. Kahit gaano po ako magdadakdak sa inyo, kahit po maglabasan ng mga ugat ko sa liig, kung hindi po magmiministeryo ang Banal na Espiritu sa ating mga puso, hindi pa rin po nating lubos na maunawaan ang kanyang mga aral. So mahalaga po ang ministry ng Holy Spirit. Ganyan din po ang mababasa natin pagdating sa John chapter 16 verse 13. Tatalon lang tayo ng ilang kabanata. Ang sabi sa John 16 verse 13, gayon may kung siya ang espiritu ng katotohanan, binanggit ulit, ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Ang mga talatang ito ay pinangako, mga kapatid, again, sa mga alagad ng ating Panginoong Jesus. Pero by way of application, siya pa rin totoo sa mga buhay ng mananampalataya sa panahon po natin ngayon. Hindi tayo hinayaan ng Diyos, mga kapatid, na intindihin lang sa sarili ho natin ang katuruan at kalooban po niya. Ibinigay po niya sa bawat mananampalataya ang kanyang Espiritu Santo, ang Espiritu ng katotohanan, upang gabayan po tayo sa lahat ng nais ng Diyos sa ating mga buhay, generally speaking. Ngunit may mas specific, kaya pa ulit-ulit ko binabanggit yung generally speaking, kasi mayroong specific at primary ministry ang Holy Spirit sa ating mga buhay. Specifically speaking, ang pangunahing ministeryo ng Banal na Espiritu sa buhay po ng mga alagad at sa buhay po natin ay patuloy pa hong ipakilala sa kanila ang ating Panginoong Hesukristo at ang kanyang ebanghelyo, ang kanyang gospel. Nabanggit po natin kanina yung John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. And that pertains to our Lord Jesus Christ. Siya po ang katotohanan. At ang katotohanan ito, namely ang ating Panginoon Jesucristo, ang ipapahayag o pinapahayag ng Espiritu ng katotohanan bilang kanyang pangunahing ministeryo. Nasabi again sa context, John 15, verse 26, I hope nasusundan niyo po. Nasabi doon, datapwat, pagparito ng mga aliw na aking susuguin sa inyo, mula sa Ama, sa makatuwid bagay, ang Espiritu ng katotohanan na nagbuhat sa Ama ay siyang magpapatotoo sa akin, wika ng ating Panginoong Jesucristo. Sa makatuwid, ang pangunahing witness ng gospel sa mga hindi sumasampalataya, lalo na, ay hindi po tayo. Ang primary witness po ay ang Banal na Espiritu. Instrumento lang po tayo na mga nagbabahagi ng Ebanghelyo. Ang Banal na Espiritu din po ang siyang nagpapalalim sa atin bilang mga mananampalataya upang atin pong lalong makilala ang ating Panginoong Jesucristo at mas lalo pong lumawak ang ating kaunawaan sa kanyang ebanghelyo. Kaya pong ating paglago at pagkakakilala sa Diyos at maging sa ating pagbabahagi ng mabuting balita ay hindi lamang po sa nakabase sa ating lakas at talino. Kailangan ho natin, mga kapatid, ang kapangyarihan at tulong ng Espiritu Santo. Ito po'y nakabase pa rin sa kanyang magagawa. Kaya mahalaga po ang palagi ang pagdepende sa kanya, mga kapatid. At ang isa pong manifestasyon ng ating palagi pagdepende sa magagawa at kapangyarihan ng Espiritu Santo ay ang ating mga pananalangin. Napakahalaga po ng prayer. Sa pagbabahagi po natin ng mabuting balita at upang tayo po'y lumalim sa aral po nito, napakahalaga po na palagi nating hinihiling sa Banal na Espiritu na bigyan po tayo ng kaunawaan. So yan po yung mga implikasyon ng titulong Espiritu ng katotohanan o Spirit of Truth pertaining to the Holy Spirit. Ito po ay nagtuturo sa atin na siya ay Diyos. Ito po ay nagtuturo sa atin na siya ay persona. Siya ay may akda ng katotohanan, namely ng salita ng Diyos, at siya ang dakila ho nating tagapagturo. Ngunit hindi po lahat ng tao, mga kapatid, ang nakakakilala sa Espiritu Santo o Espiritu ng katotohanan ito. Meron lamang pong tunay na nakakakilala sa kanya at tinawag po natin sila sa
atin pong pag-aaral na ito ng mga alagad ng katotohanan or the disciples of truth. At yan po yung makikita natin sa second part or sa last part ng verse 17. Hayaan niyo pong basahin ko yung buong 17, mga kapatid. Tingnan niyo po sa inyong mga Biblia. So sa makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan, sa naaralan natin, ano ibig sabihin ng espiritu ng katotohanan. And then nagpatuloy ang ating Panginoong Jesus ang sabi na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi niyo siya nakikita, ni nakikilala man siya. Siya ay nakikilala ninyo sapagkat siya ay tumatahan sa inyo at sasa inyo. So dito po ay may dalawang katangian ng alagad ng katotohanan na gusto ko pong ibahagi sa inyo at nakita natin mula sa talata. Una, mga kapatid, makikita nyo dito, sila po ay naiiba sa sanlibutan na hindi nakakakilala sa espiritu ng katotohanan. Nakita niyo po yun, yung mga alagad na ito ay hindi sila kagaya ng sanlibutan na inosente at mangmang tungkol sa espiritu ng katotohanan. Ang salita ho ditong sanlibutan, mga kapatid, na binanggit dito ng ating Panginoong Jesus, lalo na kapag pinag-aaralan natin ng Gospel of John, ay pumapatungkol po sa mga taong makasalanan at hindi nagsisisi at hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So hindi po nila nakikita ang Espiritu Santo, mga kapatid, sapagkat ang Espiritu Santo po ay Espiritu. Sabi sa John 14 verse 26, gaya po ng ating Ama na Espiritu. Ayon po sa John 4 verse 23. So yung mga tao po sa sanlibutan ay hindi po nakikilala din ng Espiritu Santo sapagkat sila po ang kanilang, o sila po ang siya po ang kanilang, yung kanila pong espiritual na mga mata ay bulag. So, hindi po nila nakikita at hindi po nila nakikilala siya sapagkat sila ay bulag espiritual. Tingnan niyo po, ang sabi sa unang Korinto 2:14, sa magandang balita, Biblia, ang sabi, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa espiritu ng Diyos para sa kanila. Para sa mga hindi mananampalataya, kahangalan ng mga iyon at di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Kaya wag po kayong magtataka at mabibigla, mga kapatid at mga minamahal, kung hindi po tayo naiintindihan ng sanlibutan. Kasi hindi nila naiintindihan yung espiritong nasa atin. Huwag po kayong magtaka kung bakit para sa kanila hindi importante at napakadaling ipagpalit po ang araw ng pagsamba sa kaunting kasiyahan lamang, kaunting gala at kaunting trabaho. Wag na po natin pagtaka, mga kapatid, kung bakit para sa kanila corny maging Kristiyano, nakakatawa, no? Yak. Wag na po kayong magtaka kung bakit katawa-tawa sa kanila yung pagsunod natin sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag na ho kayong magtaka kung bakit baliwala sa kanila yung ebanghelyong ipinangangaral natin. Sapagkat sila po ay tao ng sanlibutan, hindi sila tao ng espiritu, hindi sila alagad ng katotohanan. Ang mahalaga lang po sa mga tao ng sanlibutan ay material. Ang mahalaga lang po sa tao ng sanlibutan ay ang pita ng laman. Ang mahalaga lang po sa tao ng sanlibutan ay masunod ang kanilang layaw. Ang mahalaga lang po sa tao ng sanlibutan ay yung kanilang sariling kasiyahan at sariling nararamdaman. Wala silang pake sa nararamdaman at kalooban ng Espiritu Santo sapagkat hindi naman nila ito kilala. Wala silang personal na ugnayan sa Kanya. At bilang mga alagad ng Espiritu ng katotohanan, hindi dapat tayo magpa-impluwensya sa mga tao ng sanlibutan. Magkaiba ho tayo, mga kapatid. Of course, hindi kaya sinasabi na mayroong pagyayabang na tayo ay mas magaling. Hindi po. Lahat tayo pantay-pantay na makasalanan. Yan ang katotohanan. Kaya lang tayo nagkaroon ng ganitong kalalagayan ngayon na pinananahanan tayo ng Espiritu Santo ay dahil laging mabiyaya at naawa ang Diyos sa atin. Pero dahil po tayo ay mga anak na ng kaliwanagan, ampo na po tayo ng, alagad na po tayo ng katotohanan, hindi po tayo dapat magpa-impluwensya sa kadiliman at sanlibutan.
Gusto ko ipaalala sa iyo, kapatid, kung ikaw ay mananampalataya, alagad ka ng katotohanan. Tayo dapat ang mag-iimpluwensya sa sanlibutan at hindi sila mag-iimpluwensya sa atin. Malungkot po, pero maraming mga mananampalataya po sa panahon natin ngayon na imbis po na sila ang maka-impluwensya sa mga kaibigan nila sa sanlibutan, ang sanlibutan ang nag-iimpluwensya sa kanila. Maraming mga mananampalataya na nagpapakilala na wala namang pinagkaiba ang ugalit pamumuhay sa sanlibutan. Kung paano manamit ang sanlibutan, gayon din sila manamit. Kung paano mag-isip ang sanlibutan, gayon din sila mag-isip. Kung paano magsalita ang sanlibutan, gayon din sila magsalita. Kung paano mamuhay ang sanlibutan, ganon din sila mamuhay. Mga kapatid, huwag tayong magpa-impluwensya sa sanlibutan. Hindi tayo taga-sanlibutan. Tayo po ay pinananahanan ng espiritu ng katotohanan. Alagad po tayo ng katotohanan, mga kapatid. Hindi po gayon mamuhay ang mga tulay na alagad ng katotohanan, espiritu ng katotohanan. In contrast po sa mga tao ng sanlibutan, ang mga alagad ng espiritu ng katotohanan ay nakikilala at siya ay nananahan, nakikilala siya, ang Espiritu Santo, at yung Espiritu Santo ay nananahan sa kanila. Tingnan niyo po sa pagpapatuloy dun sa last part ng verse 17. Ang sabi doon, siya'y nakikilala ninyo. Kausap po dito yung mga alagad. Sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. No? Medyo malabo dyan yung gusto kong ma-emphasize. Hayaan yung basahin ko sa salin ng salita ng Diyos. Kilala ninyo siya, pertaining to the Holy Spirit, sapagkat siya ay nananahang kasama ninyo at sa inyo. Nakita niyo po yung contrast? Kasama ninyo and then sa inyo. Sa English Standard Version, you know Him, for He dwells with you and will be in you. Now, ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Paano po nakikilala ng mga alagad ang banal na espiritu, ang espiritu ng katotohanan? Ang sabi po ng ating Panginoon, ito po ay sapagkat siya ay nananahan kasama nila noong panahon pong ito. Sa paanong paraan po, mga kapatid? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po ba? Napuspos ng Espiritu Santo. Kung maalala po ninyo yung kasaysayan ng ating Panginoong Hesukristo ay nabautismuhan in Matthew chapter 3 verses 13 to 17. Ano po nangyari? Matapos pong bautismuhan ng ating Panginoong Hesukristo ni Juan Bautista, bumaba sa kanyang banal na espiritu sa anyo ng kalapati. Kaya po kalapati ang nakalagay sa screen. At nanahan daw po ito sa kanya. Sa makatuwid, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo ay puspos ng Espiritu Santo. Nananahan sa Kanya ang buong kapuspusan ng kadyusan. In fact, siya rin po mismo ay Diyos. In that sense, mga kapatid, nakakasama ng mga alagad ng Espiritu Santo. Nakasama nila siya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na pinananahanan ng kapuspusan ng Espiritu Santo. Narinig nila ang kanyang mga katotohanan, namalas nila ang kanyang kapangyarihan, at naranasan nila ang kanyang pagpapala through Jesus Christ. Ngunit ang banal na Espiritu na ito ay hindi lamang daw makakasama sa pamamagitan ng presensya ni Kristo. Yun ang pangako dito. Tingnan niyo po. Siya daw po ay ipinangako ni Kristo ayon sa talata, nasa sa kanila o mananahan sa kalooban nila. Sa makatuwid, mga kapatid, hindi na lang nila makakasama ang Holy Spirit dahil kay Jesus Christ na kasama nila. Sa pag-alis ng ating Panginoon Jesucristo, yung Holy Spirit na ito ay ise-send ni Jesus Christ sa lahat ng mga sumasampalataya at tatahan na, titira na sa loob ng bawat sumasampalataya. Nangyari ho yan, mga kapatid, nung ang ating Panginoong Jesucristo ay mapako sa krus at nabuhay muli. Di po ba? At bumalik siya sa langit. Ang pangako niya, idadalangin niya sa Ama na isusugo ko ang mang-aaliw, ang Holy Spirit. At nangyari po ang katuparan niyan pagdating sa Acts chapter 2. Ano po? Gawa, kabanatang 2.
kung saan ibinuhos na po doon ang buong presensya ng Holy Spirit sa mga alagad, at yung mga alagad ay nagkaroon ng panibagong lakas ng loob, kakayanan at karunungan na magawa ang kalooban ng Diyos. Kaya po ang impluwensya ng Kristyanismo ay lumaganap sa sanlibutan. Iyan po hindi dahil sa magagaling ang mga apostol, kundi dahil napakamakapangyarihan ng Espiritu Santo na sumasa kanila. So mga kapatid, ang pangakong ito sa mga alagad ay realidad na po sa buhay natin ngayon. Nung time na sinasabi ito ni Jesus Christ, future pa ito sa kanila. Hindi pa po nananahan ang banal na Espiritu sa kanilang kalooban in a sense na hindi pa po lubos ang kapangyarihang nararanasan nila mula sa Espiritu Santo. Pero sa panahon ho natin ngayon, mga kapatid at mga minamahal, kung ikaw ay mananampalataya, nananahan na sa iyo ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Tayo na ngayon ang kanyang templo. Di ba yun yung sabi? By the way, naiisip niyo po ba yun lagi sa araw-araw ng iyong pamumuhay? Bago ka makapag-isip at makagawa ng kasalanan, na napapaalala mo ba sa sarili mo, templo nga pala ako ng Holy Spirit? So, hindi dapat may consciousness tayong ganun. Na hindi natin gagawin yung mga bagay na karumihan dapat nananahan sa atin ang banal na Espiritu. Sinuturuan po niya tayo ng mga daan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang Holy Spirit ang gumagabay sa atin para hindi ho tayo maligaw ng landas. Hindi po ba napapansin, bisan yung mga mananampalataya na naliligaw sila ng landas, pero hindi sila nananatiling ligaw. No, bumabalik sila at bumabalik sa tulong ng Espiritu Santo. Pinoprotektahan po niya tayo mula sa daya at mga kasinungalingan ng kaaway. At siya po ang sumasa atin magpakailanman na magbibigay po sa atin ng lakas upang tayo po ay makatagpos sa ating takbuhin hanggang sa tayo'y mamatay o kaya na may abutan ng muling pagparito ng ating Panginoon. Kung bakit po sigurado ang mga mananampalataya na mananatili silang hanggang wakas, hindi po dahil magagaling ang mananampalataya, kundi ang Holy Spirit ay nananahan sa kanilang kalooban na magbibigay po sa kanila ng kakayanan upang manatili hanggang wakas at sila ay maligtas. Mga kapatid, ito po ang bunga o ito po ang buhay ng mga alagad ng Espiritu ng Katotohanan. Buhay na punong-puno ng pag-asa, buhay na nagtatagumpay sa kasalanan, buhay na lumalago sa pagkakakilala sa Panginoong Hesukristo. Ang bawat mananampalataya ay ginagabayan at pinoprotektahan ng Espiritu ng Katotohanan. Kapatid, paano katutugon sa mga katotohanan na narinig mo ngayong umaga? 4 na bagay po ang gusto kong sabihin sa inyo. Worship, courage, submission, proclaim. Worship, kung naiintindihan mo na ang Holy Spirit ay Diyos, sambahin mo siya ng gaya ng isang Diyos sapagkat siya ay Diyos. At hindi mo lang siya sasambahin sa pamamagitan ng pagpunta mo sa bahay-sambahan, sasambahin mo siya sa pamamagitan ng iyong matuwid na pamumuhay sapagkat nauunawaan mo na ang Holy Spirit ay merong pakiramdam sapagkat siya ay Diyos. Pangalawa, courage, katapangan, lakas ng loob. Kung naiintindihan mo na ang bawat pananampalataya ay pinananahanan ng Holy Spirit, naiintindihan mo rin na anumang problemang pinagdadaanan mo ngayon, papayan man ay laban mo sa kasalanan, hindi mo yan pinagdadaanan mag-isa. May Holy Spirit ka na ibinigay ng Diyos para makayanan mo na harapin ang bawat pagsubok na pinagdadaanan mo. Courage, lakasan mo loob mo. Tumindig ka, kapatid, sapagkat hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Holy Spirit. Pangatlo, submission. Yamang naiintindihan mo na ang Holy Spirit ay Espiritu ng Katotohanan, wala siyang sasabihin sa iyo na kasinungalingan. Lahat ng sasabihin niya sa iyo ay pawang totoo at mapanghahawakan. At lahat ng sasabihin niya sa iyo ay para sa iyong ikabubuti at ikaliligtas. Saan makikita ang kanyang mga sasabihin? Hindi mo na kailangan managinip. Hindi mo na kailangan ng fresh revelation.
sapagkat wala na pong ganon sa panahon natin ngayon. Ang kailangan mo lang, basahin ang Biblia mo kasi diyan niya na pinahayag sa iyo ang lahat ng kailangan mong malaman ng mga katotohanan. Ang kailangan mo mag-submit sa itinuturo sa iyo ng Holy Spirit through His Word. At panguli, proclaim. Ipahayag mo ang dakilang katotohanan ito ng Espiritu ng katotohanan. Huwag mong sarilinin yung blessing na ito. No? Ang hamon ko sa iyo, kapatid, i-share mo ito sa iba. At hindi nila mararanasan ang blessing ng Holy Spirit kung hindi nila makikilala si Hesus Kristo. So, i-share nyo sa kanila yung gospel, pakilala nyo sa kanila si Jesus Christ na namatay para sa kanilang mga kasalanan at nabuhay muli para sa kanilang pag-aaring ganap. Hikayatin mo silang sumampalataya at magsisi sa kanilang mga kasalanan. At kung ikaw ay naririto at wala ka pang ganoong pananampalataya sa ating Panginoon, wala ka rin tinataglay na Holy Spirit, and therefore mananatili kang talunan sa kasalanan. Kailangan mo ang tulong ng Holy Spirit sa iyong buhay. Kaya hinihikayat kita, sampalatayanan mo si Hesus Kristo at magkakaroon ka ng lakas upang labanan ng kasalanan at upang hindi na maranasan ang kabayaran nito.